Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito nga po, alas 3 po ng hapon po ngayon at Martes po ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Shoutout po sa inyo dyan sa Saudi Arabia, sa Middle East, sa Kuwait at sa Dubai. Lalo na sa ating karatig bayan dito malapit sa mga Asia, katulad ng Singapore, Malaysia at India at Vietnam. Ito na nga po at tayo po ay nakahagilap po ng magandang balita tungkol po sa isang taong pugate na isang rapist na katulad ni Kibuloy na kinatatakutan ng maraming tao at maraming bata. Noon siya ay hinahangaan siya dahil lagi siyang nasa entablado ng isang katedral ng mga KOJC. Ito na nga po, nahuli po si Kibuloy sa tulong po ng ating general na si Torre at si Ben-Hur Abalos at ang mga isang damakmak na military diyan dineploy sa compound ni Kibuloy. Ito na nga po, nahuli na po si Kibuloy at siya po ay hindi sumuko. Kung siya man ay sumuko, sana po ay siya ay noong pa lang ay nagpunta na pala sa police station. Yun po ang sumuko. Siya po ay hindi sumurrender. Kasi po yung makita po na po, mahukay na po siya sa ilalim po ng katedral, siya ay wala na po siyang tatakbuhan. Kaya po ay siya kaya po siya ay sumuko na. Pero ganun pa man, naging mapayapa ang pagkahuli sa kanya dahil ang mga taong bayan diyan sa KOJC ay naging mapayapa sila at nagsigawan. At sa ngayon po ay yung mga pulis po ay masaya sila dahil po ay magsisipag-uwian na sila dahil sa ngayon ay nag-pull out na silang lahat diyan sa KOJC. Ngayon po, nang dinala po si Kibuloy sa Maynila, dito sa Krame, at siya ay nakarating siguro mga alas 6 ng hapon dito sa Krame. Dahil po sa unang balita po, si Kibuloy ay ni mugshot. Ni mugshot siya ay, pero ang kanyang mukha ay parang hindi pinakita. Parang meron ba siyang shadow na parang hindi pa pinablik ang kanyang muka. Pero po itong araw na ito ay tapos yung araw na yun ay dinala sa office ng ni Ben-Hur at ni Torre, pati si Marvel. Pinakita siya doon sa likuran ng Ben-Hur na nakasuot siya ng bonnet, nakasuot siya ng sombrero na agila, nakaitim, balot na balot si Kibuloy. Siguro hiyang-hiya siya. Dati siyang hinahangaan siya ng taong bayan at sinasabi niya siya ay anak ng Diyos. Pero ngayon, hindi na. Siya ay isang anak siya ng pugate. Di ba? Ganyan talaga ang buhay ng tao. Kung nagtanim ka ng masama sa kapwa mo, di ba? Magbubunga rin yan dahil marami kang ginawang kasalanan sa ating bayan. Pera-pera lang ang labanan. Sana hindi na siya gumawa ng masama. Nagpakayaman na lang siya, tumulong na lang siya sa kapwa natin. Pero hindi niya yung ginawa. Pagkakataon niya na yun, di ba? Yun ang binigay sa kanya Allah, ni God. Binigay sa kanya yan na para siya ay magkaroon ng yaman, pero hindi niya ginawa at gumawa siya ng dahas, ng rep siya, money laundry, na marami siyang ginawa, lalong-lalo na hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa sa Amerika. Kaya sobra siguro ang yaman niya. At hindi lang yon, at bawat lugar ng kanyang sa Amerika, meron siyang mga tao na siyempre yung mga
yung mga nanglilimos, ginagamit niya talaga ang mga tao. Talagang gamit na gamit niya talaga yung taong bayan ay hanggang sa buong mundo, parang ginamit talaga niya para sa yumaman. Di ba? Pangit ang kanyang ginawa sa mundo. Hinangaan siya, tiningala siya. Sa bandang huli, ano nangyari sa kanya? Bokya, di ba? Sa ngayon, kaya naman siya hindi mahuli-huli dahil sa mga protector na katulad ni Digong. Sinasabi niya ni Digong magtago ka na. Alam daw niya pero secret. Di ba? Yan ba ang naging presidente ng Pilipinas? Pinoprotektahan niya ang kanyang kaibigan? Dapat isuko niya para hindi na magdahas ng dugo sa loob ng kanyang compound at mayroon pa nagkakamatay. Tapos sasabihin ni Kibuloy na si Royce Morender alang-alang daw sa kanyang mga taga-hanga sa kanya para wala na raw maging dahas, wala na raw mamatay. Tapos ito naman si Sara, isa rin protector yan. Di ba? Sinasabi na isang reporter, nasaan po kaya si Kibuloy? Ang sagot ni Sara Duterte, nasa langit, walang taong nakakarating sa langit. Sa totoo lang, hindi pwede makarating si Kibuloy. Bakit siya nagsisiksik sa lupa na para sa daga? Isa yung kriminal, makakarating sa langit. Hindi pwede mangyari yan. Lalo-lalo na si Torion, isa rin protector yan, ano rin yan. Dapat diyan makasuhan din niya si Torion. Pagkalabas ni Kibuloy, kasama pa sa selfie, nag-selfie pa sila. Beso-beso pa sila. Di alam din niya. Tapos sasabihin nila, sa bundok nahuli. Tapos bumalik uli dito, nasa labas ka na, bakit ka pa bumalik? Di sana tumakas ka na. Hindi ganon. Kaya nagsalita ng ating presidente ng totoong salita na sinabi niya na si Kibulok ay nahuli dyan sa loob ng compound. Yan ang mga totoo. Tapos dumating pa yung tatlong itlog na umaalalay kay Kibuloy. Nililing lang nila si Torre para makatakas na ito si Kibuloy. Ngayon nagsosorry si Bato Dolorosa. Ano ngayon yung Bato Dolorosa? Banat Bay. Sana sinasabi mong nahuli kay napunta si Kibuloy sa Kibulok sa bundok at doon nahuli. Dito nahuli sa compound, Banat Bay. Ngayon iyak ka na ngayon. Mag-iiyakan kayo dahil wala na kayong magpapasweldo sa inyo. Dahil yung magpapasweldo sa inyo ay nandun na, nakakulong na. Ito na naman po, umapila ang kanilang mga kay OJC na si Torion na house of arrest na lang daw, sa bahay na lang daw ikulong. Saan? Dahil sa bahay niya, ang ganda-ganda ng kanyang bahay, kukulong niya dyan. Dahil daw meron daw sakit para daw sa kanyang health, diabetes, cholesterol, tapos manyak, yan ang mga gamot niya. Tapos dadala niya ng babae. Di ka makakagawa pa rin ng kasalanan. Doon na lang talaga dapat sa Camp Crame para doon na lang sa naikulong at natitignan siya ng mga tao doon. Yung mga pulis doon ay siguradong safe siya doon. Safe siya doon. Hindi siya masasaktan doon. Doon siya magbisa. Sorry. Doon siya magbisa. Doon siya tumawag kay God na kung talagang siya ay anak ng Diyos. Manalangin siya, patawarin siya sa mga ginawa niyang kasalanan. Ganon ang gawin niya. Hindi magpapa-house arrest pa siya.
Talagang ito si Torion. Dapat sa iyo sa Torion ay masampahan din ng kaso. Kasama dapat yan sa sasampahan ni Ben-Hur Abalos na para magtanda ito tapos mag-disbar itong si Torion. Napakasinungaling yan. Luka ng sinungaling niya si Torion. Hindi ka mananalo sa Torion na yan. Kapag ang tao ay sinungaling, pinanganak ka sinungaling, habang buhay yan sinungaling. Ngayon, ito na, nakakulong na si Kibuloy Torion. Maghakot ka ng marami mong abogado na ipagtanggol niyo si Kibulok. Nakakahiya. Nakakahiya ang inyong kliyenteng si Kibulok. Isang rapist, ipapagtanggol niyo. Kung ako sa inyo, iwanan niyo yan, pabayaan niyo siya, maghanap siya ng abogado niya. Dahil sa ngayon, wala nang ipapasweldo sa inyo dahil ang kanyang pera ay nakabingbing sa court appeal. Paano kayo mapapasweldohan yan? Iwanan nyo na yan, wala na sa inyong ipapasweldo sa niya si Kibuloy, si Kibulok. Hindi kayo kayang pasweldohan yan dahil naka-freezer ang kanyang mga account. Baka mamaya makuha pa ng mga government yan dahil ginawa niya sa masamang gawain. Hindi na ho yan makakalabas. Sana po gawin kay Kibulok, ikulong na matagal na panahon. Pagkatapos niyan, litisin dito. Pagkatapos ng litisin dito ay ipadala na sa Amerika. Doon na sa pangalawang litis dahil isa lang yata ang kaso niya rito at kaso niya roon. Para mapanood namin ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa kanya. Dahil sa mga taong umapila at humahabol sa kanya, hoy, Kibuloy, hindi ka gwapo. Ang humahabol sa inyo, yung mga kaso mo, hinahabol ka ng mga kaso mo. Yun ang totoo. O, paano po? Maraming salamat po. Paki-subscribe po ang aking YouTube channel at paki-like po at share at paki-pindot po ang button icon para po lagi po kayong updated sa aking mga balitang ipapalabas ko sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.